Hindi aswang ang aking nanang, utang na loob. Ito po, panoorin natin. Ano ang inirereklamo mo o sino? Nais ko pong ireklamo yung kapitbahay po namin na matagal na pong salot sa barangay namin. Marami na pong naperwisyong buhay, pati mga pamilya, pati mga bata at kung sino-sino pa po. Matagal na lumalaganap yung pag-aaswang niya po. Noong una po hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi, pero nung nangyari na po ng 2 beses sa akin sa buhay ko, una pong buwan, parehas po ng buwan, October, una pong nangyari, 15 po ng October. Paglabas ko po ng bahay, hindi pa po ako nagkakape, hindi pa po ako nagbumumog. Siya po yung sumalubong sa akin, hinawakan niya ako sa balikat, sabi niya sa akin, ang ganda ko ngayon. Sabi ko, salamat, pera, usog po. Maya-maya, nung pagpasok ko sa bahay, magtitipla ako ng kape, sumama na po yung pakiramdam ko. Talaga? Bilog-bilog yung pawis ko, butil-butil po yung pawis ko. Tapos po yung sikmura ko, ang sakit-sakit na mimilipit. Tapos higa ako ng higa, tapos nakasyam na dumi na po ako. Pabalik-balik po ako sa CR. Tapos po, hindi na po ako mapakali. Wala na, masakit na yung pakiramdam ko, masama na. May kasama ng lagnat. Hanggang di ko na po kinaya, nagpalusog po ako sa kapatid ko po sa malapit na ospital po sa amin. Ngayon po, nung lumabas naman po sa laboratory ng dugo, ng ihi, tsaka ng dumi ko, negative naman po, okay naman po lahat, wala naman pong resulta. Kaya nung pag-uwi po, sabi po sa akin ng kamag-anakan ko, di kami naniniwala sa ganyan resulta. Magpatawas ka. Nagpatawas naman po ako, pero di po talaga ako naniniwala sa ganyan dahil LGBT po ako, tsaka millennial na po ako eh. Ang lumabas po sa tawas, matandang babae po. Ang kumakalat po na aswang po sa amin, si aswang na Angie. Kaya po, siya po pinagginalaan ko pong nakaaswang sa akin. Siya ang sinasabing aswang in the city. Totoo ba ang paratang sa'yo? Angie, pasok. Ang kapal ko lang mukha mo, Hoy, ayaw. Tama na yan, bitawan na yan. Lagi mo na akong pinagbintang ang aswang, ha? Wala na akong mukhang ikahiya doon sa amin sa mga pinagagawa mo, ha? Paghihinala ka talaga, bawat labas mo ng iskita tuwing madaling araw, may alulong ng asong lumalabas at umuungol yung mga aso. Wala kang patunay na talagang aswang ako. Wala kang patunay. Hindi ko kaya yung nilagyan mo siya ng rosaryo sa noo. Diretsahang tanong, Ate Angie. Bakit sinasabi ni Diwata na ikaw ay aswang? Bakit sa tingin ninyo ay tinatawag kayong aswang ni na Diwata? Kasi po sabi po niya sa akin, nakikita daw niya po akong nakatuwad po. Pag ba nakatuwad, aswang agad? Baka naman may dinampot lang. Pero Ate Angie, sa tingin mo ba si Diwata lang ang nagsasabi nun? Marami po. Bakit sa tingin mo marami? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mong trabaho? Nangangalakal po ako. Nangangalakal kayo. Ngayon, pag-uwi ko po, inaano ko po yung sako. Sinungaling ka takot-tatang tao sa atin sa barangay dahil sa'yo. Mga buntis na takot-tatakot sa'yo, pati mga bata. O bakit siya kinakatakutan, Diwata? Kada po may masasalubong po yung mga buntis, hinawakan niya po, minsan naghihilab po yung tiyan. Inawakan. Meron na bang nakunan isa sa mga hinawakan mong tiyan? Yung nahawakan ko po, yung tinatanong ko lang po kung ilang buwan na. Tapos pagka mga ilang araw, nung nagkita po kami, ang sabi niya, yung sumasakit yung tiyan niya po. Sino naman to? Bakit may nahawakan? Kakilala mo ba itong mga to? Isang beses ko lang siyang nakita. Okay. Diwata, meron na bang hinawakan ang tiyan tas na kunan? Meron na, wala naman pong nakuhanan, Mami Carla. Pero po nung hinawakan niya po yung tiyan, naghilab po yung tiyan para naging delikado po yung kalagayan ng sanggol. Dinala po naman po sa ospital. Pag uwi naman po, wala naman pong nakitang mali. Ganun din po ginawa, nagpatawas din po yung buntis, pati po sinamahan. Okay, pero kasi merong tao na manggagamot, likas yun, no? Meron namang nakakausog talaga, likas yun. Pero meron naman tayong mga Pilipino ay marami naman tayong alam na kung paano natin ginagamot yung pag nausog ka, di ba? May mga ganon. Importante kasi na maintindihan natin kung totoo dahil nakakasira ito ng pagkatao. Wala naman pong sinaryong gano'n, pero po tuwing madaling araw po, this oras ng gabi, o hindi magandang oras ng dapat hindi po siya lumalabas ng ganong oras. Bilang sumusulpot po siya sa mga eskinita, nag-aalulungan lahat po ng aso. Bakit po? Kasi po nangangalakal po ako paggabi, tapos
Kailangan po pagkatapos ko mga lakal, lilinisin ko po. Okay. Natural na ang mga aso sa madaling araw ay mag-alulungan kung makakita ng mga tao. Depende sa amin po, sa kita po ng lugar po namin, sa compound po ng squatter area na yun, kahit sino dumadaan, kahit mga bata, hindi naman po ganun yung tahol ng aso yung alulong, pero pag siya po, kakaiba po yung tahol, tsaka sabay-sabay po, parang nagsasanib po yan sa lahat ng aso. Totoo ba yan? Pati yung mga pusa sa bubong po. Totoo ba yan, Aling Angie? Tumatahol po, pero hindi naman po lahat ng aso tumatahol. Kasi po may usong po ako eh. May usog kayo. Lalo Pero na yung po mga pag, anak mo, ilang taon na? Lalo na po pag hindi Ilang ko taon na yung tuman. anak mong panganay? 30 po. 30. Mayroon ka namang tagapagtanggol. Mayroon po. Sino nagtatanggol sa kanya, Diwata, pagka napag-uusapan ng ganyan? Yung pamangkin niya na pong LGBT din po, nakagaya ko po, na dati ko po katrabaho sa Pardor. Pinagtatanggol naman O, siya. pinagtatanggol po siya. Pero dahil minsan wala po sa trabaho yun, talagang matatanggap niya yung mga pambubuli sa kanya, tsaka yung paratang sa kanya nasong siya. Dahil madalang po lumalabas ng umaga po yan. Dahil po sa sobrang kahihiyan ng ginagawa niya sa akin, wala naman pong katotohanan. Hiyang-hiya na po ako. Huwag kang magsinungaling dahil hindi pa pwede nagkataulang yung mga pangyayari. Lahat ng hinahawakan mong bata, mga buntis, kagaya ko, 2 beses mo na akong inano. Dapat makakasama ko nung tumakbo ko akong po kagawan. sinasabi yun. October Hindi ko 19, ginusto. binati mo rin ako. Yan ang pangalawang pag-usog mo Kasi sa akin. pag Kaya may hindi ako nausap nakasama sa ako, ayaw pag-ikot naman po dahil nilang sa kagagawan mo. magpalaway para maalis yun. Kakaligo ko lang magbibihis na ako. Niyakap mo ko, sabi mo, iboboto mo ako dahil iikot na kami. Tumatakbo akong barangay kagawan. Dahil sa'yo, hindi ako nakasama sa pag-ikot. Pati sa caucus. Dahil sa kahiyan na ginawa mo sa akin. Teka lang. Si Diwata ay tumakbo po kayong kagawad sa inyong barangay. Opo. Nanalo po. Hindi yun. Hindi tayo pumasa. And you claim that Angie, sinasabi po ninyo na si Angie ay isang aswang. Opo. At kanina po ay inobserbahan ko kayo talagang galit na galit kayo sa kanya. May mga tao po kasing may usog talaga. Tingnan natin si Aling Angie. Mula ulo hanggang paa. Sa pagkakagulo kanina, sa pagpasok ng mga panauwi natin, sino ang pinakamapayapang kaluluwa dito sa set natin? Si Angie. She is at peace. Siya ang hinahatulan natin na isang aswang. Siya ang aswang na mapayapa. At nakikita ko sa aswang na ito ang kapayapaan na kaloob ng pananampalataya sa Diyos. When we accuse people, magsisimula na tayo mag-isip ng mga negatibong bagay. Tingnan niyo ang mukha ng aswang. Lumuluha. Ang mga engkanto na sinasabi natin ay evil spirits. They are bad spirits. And when we say spirits, hindi nakikita. Magsalamin tayo. Tingnan natin, kapatid. Baka makita natin ang masamang espiritu sa mata natin. Anong mabuti ang nagawa mo sa kapatid mo ngayong maghapong ito? Bago lumubog ang araw, suriin mo ang sarili mo. Tingnan mo ang mukha ng aswang. Natuto ka bang magmahal sa kanya? Naging instrumento ka ba upang mapalayas ang diablo sa kanya? O nasa iyo ang diablo? May the Lord bless us all. Thank you, Mama Carla.